Ay, sa wakas, na-change name na. Tagal kong hinintay to. Hello, beautiful people! This is Aisel. Welcome to my channel. So, ngayon guys, ay sasakay ako ng bus. Ano pa lang guys, mga 7. Ayan, 7 a.m. In the morning. Ayan. Sasakay ako ng bus ngayon guys. Papunta ako ng Bindoy. Ayan. Ang gagawin ko doon ay magpa-change name sa bill namin sa Noreco. Kasi yung pangalan ng bill na ginagamit namin ay hindi sa amin yung pangalan, kasi yung bahay na tinitirhan namin ay lang, nabili namin to. Tapos sa may-ari nung una yung nakapangalan sa bill. Kaya ngayon ay pupunta ako sa office ng Noreco para i-change name yung yung pangalan sa bill, para akin na talaga yung nakasulat na pangalan, hindi na sa iba. Kasi yun yung pangalan na ginagamit namin ngayon ay ay patay na siya. Tapos ayun, ang ang hiningi nilang requirements ay yung affidavit na na pinirmahan na sa abogadong na nagpaano na totoo. Tapos yung yung dalawang valid ID ng dalawang anak niya. Yun lang yung requirements. Tapos valid ID ko, ganun. Ayan. Mga 25 minutes? 25 minutes yan guys. Abot ako sa patunguhan ko. Ayan. Agang-aga, ang init. Yan. Sobrang init na. Nagpapasalamat ako dyan guys, kasi pag sasakay ako ng bus, ay talaga ako. Yung parang masusuka. Tas basta sasakay talaga ako ng bus. Pero yan nga time, hindi yan na time. Hindi ako nasusuka. Kahit malapit lang. Oo. Ganun talaga ako basta sasakay ako ng bus. Ayan. Pagkatapos ko dun, naghihintay pa ako ng ilang minuto kasi hindi pa nag-open yung office nila. Mga 8 sila na open, tapos dumating ako doon mga 7:30. Ayan. 30 minutes rin ako na nakatambay doon. Tas hindi naman pag 8 na, hindi naman na entertain. May pa sila. May ginagawa pa konti. Tapos hindi naman ako masyadong doon matagal. Mga 30 minutes lang din. Yung pag-process ng bill. Tapos ID, ganun. Okay, kasi pangalawang ko na lang dito guys. Pangalawang bill, kasi nung una nag-change name din ako, tapos naka-seminar ako. Pero ngayon, hindi na ako nakapag-seminar kasi tapos na ako mag-seminar. Ayan, yun lang yung dyan. Tapos, ID, dalawa ng account number ko dun guys. Kasi, nung una nakabili ako ng, lote na may bahay. Sa, sa may-ari din yung yung pangalan. Ayan. Inaano ko na rin. Tapos kayong
ngayon din, na pangalawa, change name na. Pero, yung una, yung A daw tawag doon. Tapos yung pangalawa ay B. Ayan, B na yung ano ko. Natagalan ako ngayon, guys, sa pangalawa ko kasi yung isang anak niya ay hindi nagbigay ng ID. Kasi, gusto pala niya dito sa bahay na to. Pero hindi siya yung, dapat, gusto niya siya yung bibili. Pero hindi naman siya pinabili ng ano niya, ng kapatid niya. Kaya ayaw niya magbigay ng valid ID. Ayun, yung nasa malayo ang hiningihan ko ng ID. Tapos, ganun. Ano pa rin, hindi pa rin na nagbibigay, kasi sabi niya parang baka scam. Ha? Bakit baka scam? Ako? Mang scam? Naku. Ayaw niya, hindi niya ako binigyan, guys. Yung kapatid niya, nagsisend lang siya ng picture sa kapatid niya. Tapos yung kapatid na niya yung nagbibigay sa kapatid ko rin. Tapos yung kapatid ko na yung nagbibigay sa akin. Naku, bakit sa inyo yan? Bakit sa inyo yan nagbibigay? Ako yung humingi. Sabi ko. Sabi daw ng babae, kasi babae man, baka scam daw ako. Hindi nagpakilala ako sa kanya na na ako yung nakabili ng bahay at lupa niya. Tapos gusto ko lang ganun kasi requirement sa sa Noreco. Hindi hanggang ngayon, guys, hindi talaga ako binibigyan. Yung binibigyan niya yung kapatid. Kaya lang yung kapatid binigay sa akin. Kaya nakapag-process ako. Ilang na yan, guys. Ilang buwan na yan ako naghihintay. Hindi ako binibigyan. Ay, naku. Nakakairita, guys. Nakakairita sobra. Sabi ko sa kanila, kung ayaw nyo magbigay ng ng valid ID nyo, excuse me, hindi ko to babayaran yung bill ng nanay nyo. Sabi ko. Kasi ipaputol ko na lang to kasi magpa-process ra ako ng bago. Sabi ko sa kanya. Kasi ayaw nyo magbigay ng ng valid ID lang naman. Kaya ayun, hindi siya nagbibigay hanggang ngayon. Doon siya sa kapatid niya nagbibigay. Kikala niya scam ako. Nagpakilala na nga ako. Scam pa rin. Iwan ko na lang. Nagsisend lang naman ng ID. Tapos blurred pa naman. Tapos sabi ko, ano to? Parang hindi naman hindi, para namang hindi magbibigay. Parang dalawang isip pa na magbigay. Ay, nako. Kaya kaya naiirita talaga ako. Lalo na yung isang kapatid niya na na hindi nagbibigay ng valid ID. Malapit lang naman ang bahay namin dito. Tapos hindi siya nagbibigay ng valid ID. Doon pa talaga ako sa malayo nakapag ng valid ID. Nakapanghingi ng valid ID. Ay, nako. Hindi ko kasi kilala yung mga niya, guys, mga bata or mga anak niya. Isa lang yung nakilala ko, yung nagpirma ng deed of sale namin sa pagbili namin nitong bahay at lupa. Yun lang yung nakilala ko. Yung ibang kamag-anak, yung ibang mga kapatid niya or anak niya, hindi ko nakilala. Pero yung kapatid ko na bunso, nakilala nila. Magkakilala sila. Ayun. Kaya talaga, ayun yan. Yan na yung Noreco Bendoy. At, ayan, na-change name na sa wakas. Tagal kong hinintay ito, mga ilang buwan. Oo, tapos yun, yan, may babayaran, 700. Ayan. Yan yung mga anak niya. Nandun ako sa loob niyan sa sa Noreco. Ayan. Tapos, lumabas ako. Pagkatapos dyan, lumabas ako kasi nagpapa-ID ako. Ayan. Pagbalik ko dyan, ayan, binalik ko na yung papel na para okay na. Tapos na yung ko. Tapos na yung, pagpa-change name ko. Ayan, bumalik na ako sa loob. Negros, Oriental, Electric Cooperative, INC.
Ayan, yan yung Noreco Binoy. So, yan lang video ko guys. Thank you for watching.